meron pong nakitang pagtaas ng kaso ng mga nabibiktima po ng iba't ibang cybercrime sa bansa. Ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC. Bunsod po ito ng paraan ng pag-report sa Hotline 1326 kung saan marami pong biktima ngayon na hihikayat na magsumbong. Kunin natin ang detalye mula kay Eden Santos. Pataas ang trend ng iba't ibang cybercrime sa bansa. Yan ang kinumpirma ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC matapos maitala sa 16,000 ang natanggap nitong reklamo sa taong ito. Kabilang sa mga ito ang online scam, love scam, fake calls at investment scam. Ayon kay Undersecretary Aboy Paraiso, Acting Executive Director ng CICC, malaki ang naitulong ng Hotline 1326 para makapagsumbong ang mga biktima. Anya, sa tulong din ng 24-hour feedback mechanism ay unti-unti nilang nakukuha ang tiwala ng publiko na dati ay ayaw magreklamo dahil nahihiya na sila ay na-scam. Tapos we can attribute this na medyo dumami kasi nagko-queuing na nga kami ngayon eh. So we can attribute na nagkaroon ng unang-una siguro yung awareness campaign, nagbungay awareness campaign natin about Hotline 1326. Tiniyak naman ni Paraiso na tututukan ng CICC ang paglaban sa fake news sa 2026. Sisikapin anya nila na ang partnership ng CICC at Presidential Communications Office o PCO ay gawing isang Memorandum of Agreement o MOA upang mas maigting ang paglaban sa fake news lalo na kung ito ay nagsusulong ng destabilisasyon sa gobyerno. Kailangan talaga tutukan natin yung at labanan yung problema ng misinformation, disinformation. Lalo na pag yung ang usapin is yung destabilization, yung pagpapahina ng mga institutions of government natin. Yun talaga yung tutok ng agreement na yun with PCO. Plano ng CICC na magkaroon ng mas malaki at mas malawak na complaint center, gayon din ang pagtatayo ng action center sa 2026 para mas matugunan ang reklamo ng publiko sa iba't ibang cybercrimes sa bansa. Eden Santos para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat.